ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga makapag-aantay pa itong si Ricardo na maghintay na lamang sa mga bali-balita tungkol sa kanyang anak na si Max. Sa pagkakataong ito ay siya na mismo ang kikilos. Kinuha niya ang kanyang mga nasasakupan at armado ito. Kaya naman nagtataka itong si Osabel kung saan pupunta itong si Ricardo. Ngunit anya pa ng kanyang bodyguard na meron nga raw silang pupuntahan. Hindi rin mapakali itong si Lucas at talagang ginalugad nila ang buong ginintuang lupa. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makita itong si Samantha kahit ang katawan nito ay wala rin silang nahagilap. Kaya nakapagdesisyon na itong si Lucas na umuwi na at magpahinga dahil hindi rin naman nila makikita kung pupursigihin nila. Kaya dito kinausap ni Lucas itong si Paquito at iniiwan niya ang litrato nitong si Samantha. Kapag nakita umano nila ay mag-report ito sa kanya dahil importante umano ang tawang ito para kay Lucas. Kaya sinabi ngayon itong si Paquito na walang problema dahil hawak naman nila ang ginintuang lupa. Kasalukuyan naman ngayong nagkaroon na ng ulirat itong si Samantha. At nagwala pa ito dahil hindi niya alam kung saang lupalop na siya ng lugar dinala ng panahon. Dahil nga sa pagkahulog niya mula sa itaas ng bubong ay tila na himasmasan itong si Samantha. Dito ipinaliwanag ngayon nitong si Gabo na mag-asawa umano sila at siya si Gloria. Kaya naman hindi na rin nakaimik pa itong si Rudy sa mga plano ni Gabo. Ganun pa man ay hinayaan na lang nila ang binatang magdesisyon. Kaya naman kumalma itong si Samantha at dito niya tinanong na totoo ba ang sinasabi nitong si Gabo. Hindi na rin naman sinungaling pa si Gabo at sinabing sa katunayan ay talagang galing siya sa hulog ng langit dahil mula umano siya sa bubong. Tinuro ni Gabo ang bubong na butas ito at sinabing doon siya nanggaling. Hindi umano makapaliwala itong si Gabo kung bakit duguan siya at may tama siya ng bala. Kaya pinilit nilang pagalingin itong si Samantha. Ngunit hindi sila nakapagdesisyon na dalhin siya sa ospital dahil marami umanong mga armadong kalalakihan ang naghahanap-hanap sa kanya sa labas. Ngunit wala umanong nakatuntun sa kanya dahil hanggat nandito umano si Gabo at ang kanyang mga tropa ay mananatiling ligtas itong si Samantha. Kaya naman ipinaliwanag din ni Gabo na miyembro siya ng NCIA. Kaya dito na unti-unting bumabalik ang alaala nitong si Samantha. At nang maalala niya ang lahat, ay agad siyang nagtanong kung anong oras at anong araw na. Dahil nag-aalala siya kung ano na ang iisipin ngayon ng kanyang inang si Osabel. Siguradong nag-aalala ito kung kaya't humiram siya ng cellphone kay Gabo para matawagan ang kanyang ina. Ngunit dahil salat sa buhay sila Gabo ay wala umano siyang ganoon. Ganun pa man ay dito na lamang humiram si Gabo ng cellphone sa isa sa kanyang mga tropa at dito niya ibinigay kay Samantha. Agad ngang nakatanggap ng tawag si Osabel sa hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Osabel at dito bumungad sa kanyang mga pandinig ang tila pamilyar na boses. Tuwang-tuwa ngayon itong si Osabel nang marinig niya ang boses ni Samantha. Nagtanong itong si Osabel kung nasaan na siya ngayon. Kaya naman hindi rin umamin si Samantha dahil ayaw niyang madamay pa ang kanyang mga magulang. Ang importante umano ay ligtas siya, buhay siya at handa umano siyang ipaghiganti kapag kayang-kaya niya nang bumalik sa trabaho. Agad naman ngayong tinanong ni Samantha kung kumusta na ang kanyang amang si Ricardo. Inamin ngayon ni Isabel na parang baliw na naghahanap ang kanyang ama at ngayon ay sumugod pa siya kay Mariano Zafra dahil naniniwala umano itong si Ricardo na may kinalaman ng mga Zafra sa nangyari kay Sam. Ngunit paalala nitong si Sam na wag na umano pumunta pa ang kanyang ama roon dahil siguradong malalagay lang sa delikadong sitwasyon ng buhay ng kanyang ama. Kaya agad niyang tinawagan ni Isabel si Ricardo at agad siyang pinauwi dahil meron silang importanteng pag-uusap.